So about naman sa video natin ngayon is bakit naman dry feeding yung ipapakain po natin sa ating mga alagang mga manok. Pero bago yan, shoutout muna tayo kay Greg M. Gadiano or Nahaw Backyard from Lanao del Norte. So shoutout sa lahat ng mga taga Lanao del Norte, especially kay Greg M. Gadiano or Nahaw Backyard. Next, shoutout tayo kay Sir Darwin's Channel from Isabela. So sa lahat ng mga taga Isabela, shoutout sa inyo lahat, especially kay Darwin's Channel. Next, shoutout tayo kay Dong Kim Official. So shoutout sa inyo, Daryl and Kim or Dong Kim Official. So paki-subscribe naman sa kanyang YouTube channel. Next, shoutout also kay Rirams Free Range Chicken. So isang Rhode Island Red Breeder from Dumaguete City. Sa lahat ng mga taga Dumaguete City, shout out sa inyo diha tanan sa Dumaguete City, especially kay Rirams Free Range Chicken. So paki-subscribe naman sa kanyang YouTube channel kay Rirams Free Range Chicken. So for the meantime, yung ipapakain po natin sa ating mga manok ngayon is ito po yung dry feeding. So ang isa sa mga reason po dito kung every time na magpakain po tayo by dry feeding is kung meron tayong ipapainom na isang antibiotic. So sa ngayon dito yung ipapainom po natin itong Premoxil powder is for prevention and for treatment para iwas sakit sa ating mga alagang mga manok. Hindi lang po isang antibacterial na ipapainom po natin. So every time na magpainom po tayo ng isang vitamins or isang dewormer tulad ng Bastonero Plus. Ang dewormer kasi para sa manok, kung ipapainom natin sa kanila is halos ayaw nilang inumin. So yung gawin po natin dito para mapilit po natin silang uminom sa kanilang mga dewormer or anong mga klase ng mga gamot, mga vitamins. Yung isa sa paraan dyan is ito po yung dry feeding. So nagpakain po tayo sa ating mga manok dito sa loob ng ating rinse net. So tapos dyan isara natin yung pinto. And then hindi tayo magbigay ng plain water. So by afternoon lang tayo magbigay ng plain water. But by this morning is ito yung yung kung ano man yung gusto nating ipainom, vitamins or gamot or antibiotic. So kailangan dry feeding para uhaw na uhaw po yung ating mga manok. So wala silang ibang choice kundi mainom po talaga nila itong gusto nating ipainom sa ating mga alagang mga manok. So mostly kasi dito sa ating mga manok, kung hindi tayo magpainom ng antibiotic, mga vitamins, dewormer o kung anumang mga gamot para sa ating mga manok, ang lalo ngayon is tag-init, is kadalasan po talaga ito is wet feeding. So mas maganda kasi itong wet feeding, and then especially sa mga sisi po natin, hindi po pwede kasi itong ginagamit po kasi natin is Ultra Pack pellets. So hindi po ito kayang lunukin yung butil ng isang Ultra Pack para sa mga sisiw natin. So ang dapat natin gawin is ibabad muna natin siya sa tubig at saka na po natin ipakain po sa ating mga sisiw. So sa ngayon is hindi na po tayo gumagamit po kasi ng mga Integra 1000, Integra 2000 or kahit anong number ng Integra. So wala na po yan. Kasi for all ages ng ating mga manok, isa lang po yung feeds na ginagamit po natin is Ultra Pack Grower. Kasi maganda din po yung result ng Ultra Pack Grower. So kung napapansin po niyo sa ating mga manok ngayon is medyo kaunti na lang po sila dahil yung iba is binibinta na po natin. So kailangan nating bawasan yung ating mga manok dahil sa panahon ngayon is uso yung mga sakit. Dito nga sa kapitbahay namin, may tinamaan po yung kanyang mga manok ng isang aratay or atay kung tawagin dito sa Bisaya. So 2 sako yung mga patay na mga manok nandahil po yan sa isang aratay. So yung sa atin ngayon is hindi natin i-keep yung ating mga manok. So yung kailangan nating ibinta is ibinta na po natin. So yung nabinta po natin dito na manok is nasa 28 heads. Tapos yung binta ko dito sa 28 heads na mga manok is actually is 3,990. So kulang na lang ng 10 pesos para maging 4,000.
But actually yung mga buyer din po natin is yung binibigay niya is 4,000. Okay na na? Then ang sabi niya wag na daw siya suklian ng 10 pesos. So to be exact, yung sa 28 heads na manok natin, yung kita natin dito is about 4,000 yung kita natin dito. So yung mga manok natin na binibinta din po, yung iba dito is meron siyang counting mga sipon. May mga ano din yung iba, mga kagagaling lang sa gumagaling po yung mga fowl cholera. Yung iba dito is may mga konting mga coryza. So actually pinaalam ko naman sa mga buyer na yun yung sitwasyon sa ating mga manok, para sa ganon is hindi po scam yung dating po natin dito. So para at the end of the day, kung madala na po niya yung manok po natin is walang pagsisihan. So at least naman merong bumili po sa ating mga manok. So kailangan natin magbawas para iwas din sa mga sakit, kasi alam po ninyo, once may 5-10 na magkaroon po ng fowl cholera, mga sipon, pag yan sila, yung iba naman natin dito na naka free range, walang sakit, is pwede naman din po silang magkahawaan yung mga manok na walang sakit. So pinaka best option natin dito is kailangan po nating ibinta yung mga manok na dapat nating ibinta. So talagang sa panahon ngayon uso yung yung mga sakit. So yung manok na naiwan po namin dito ngayon, medyo kaunti na lang po sila. So ito sila is halos wala na po ito silang mga sakit. Yung iba talaga dito, yung naiwan na lang, yung nandyan sa kulungan, yung grabe po talaga yung yung coryza nila, grabe yung sipon. Yan, sinisiparate ko na siya sa kulungan. So talagang uso talaga yung mga sakit sa mga manok ngayon. So kung pabayaan po natin, magiging pwedeng ma-wipe out ang lahat ng mga manok po natin. So at least nakabinta po tayo, is about 4,000 yung kita natin, about mga 28 heads na manok. So hindi na po tayo gaano kalugi doon, bali kahit kaunti lang po yung yung kita, okay lang. So at least nabawasan na po natin yung mga manok natin ngayon. And of course is hindi na po tayo medyo maggastos sa ating feeds. So ngayon is October, so end of this month is meron naman tayong ibibinta sa ating mga manok. So halos every month is twice tayong nagbibinta sa ating mga manok. Sa iba naman is kung wala ako dito is pwede naman silang ibinta yung ating mga manok. Kaso nga lang hindi na natin kunan po ng mga video, kasi yung nandito po kasi sa probinsya is wala po silang idea kung paano po kumuha ng video. And ako naman is nasa city po tayo, meron po tayong trabaho. So at least sa isang buwan, sa ganito kadami yung mga inahin natin dito na mga manok. Ang inahing manok natin dito sa ngayon is sila nasa 20. Tapos nag-select ako ng mga dumalaga na gawin kong inahing manok in the future is about mga 20. So about mga 40 hens na mga upgraded na mga native chicken yung nandito po sa akin sa ngayon. So actually ang pagmamanok is madali lang siyang paramihin. So ito yung pag-alaga talaga ng mga manok. So not all the time na happy po tayo dito. So talagang minsan may ma-encounter po tayo ng mga konti ng mga problema. So kung alam na po natin kung ano po yung cycle ng pag-alaga ng mga manok, paano po natin i-market, bali okay lang po siya. So ang mga manok kasi natin ngayon is supposed to be is i-travel natin siya ito in the city, kasi doon natin ibinta, kasi mahal kasi sa city compared po dito sa mga middleman na mga buyer dito sa probinsya. Kaso nga lang alanganin po tayo, baka pagdating natin doon, ang travel kasi dito sa probinsya going to the city is about mga 5 hours. So baka hindi bilhin po doon sa kung saan po natin ito ibibinta yung ating mga manok, kasi nga meron silang mga konti mga sakit yung ating mga manok. So baka balik lang po yan dito. So uwi tayo na zero. So dito sa sa mga middleman na mga buyer na mga walk-in na pupunta po dito sa aming manukan, so okay lang din. So at least ipaalam mo lang sa ating mga buyer na yun yung sakit sa ating mga manok, nasa kanila na kung bilhin nila or hindi. So kung bilhin okay, pero kung hindi, then
okay lang din. Keep lang muna natin yung ating mga manok, gagamutin lang muna natin. So buti naman na mayroong mga buyer na pupunta po dito. Kasi mayroon talagang ibang mga buyer na hindi po talaga sila bumibili ng manok na may mga kahit konti mga sakit. So gusto nilang bilhin yung manok talaga na healthy po talaga. So yan lang po yung tapos sa video po natin ngayon. So yan lang po yung reason natin, yung purpose kung bakit dry feeding yung pinapakain po natin sa ating mga manok sa ngayon. But mostly dito sa ating mga manok, mas gusto ko po yung wheat feeding, lalo na po ngayon is tag-init po.